Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, good morning. Ayan, nakakatuwa lang po na in-intro po tayo ng ating pastor na si Pastor Ronnie, na kahit saan po talagang banda nyo ilagay, kahit saan nyo pong kapangyarihan sa buong Pilipinas, sa totoo lang po, dapat po Panginoon po talaga ang nangunguna. Kasi kung titignan nyo po ang constitution natin, yung pinakabatas po natin, meron po yung introduction. Ang tawag po dun sa introduction ng constitution natin ay preamble. At sa unang sentence po, sa pinakabungad po ng sentence, ito po ang palagi kong pinanghahawakan. Sabi po dun, we, the sovereign Filipino people, ang pinakamahalaga po yung susunod, imploring the aid of Almighty God in order to create a just and humane society. Sa Tagalog po, ibig sabihin po yun, kami na mga Pilipino, humihingi ng tulong sa Diyos. Nakakatuwa lang po, sa totoo lang po, kung babalikan po natin ang ating konstitusyon. Sa konstitusyon pa lang po, Diyos na po ang una. Nakakapagtaka lang po, bakit ngayon po, nakakalimutan na po ang Diyos? Naunawaan po ba natin? At ang topic po natin sa umagang ito, at nakakatuwa din naman po, ay sakto din naman po. Dahil si Jesus ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Ayan. So kung titignan po natin, paalala ko lang po, meron po tayong series noon. Tama po ba? Napag-aralan po natin na si Jesus ay pinto. Tama? Sa mga nakakaalala, di ba? Si Jesus ang pinto. Ano pa po ba? Si Jesus ang asin at ilaw. Ayan. Ngayon naman po, pag-aralan po natin na paano po ba na ang nangyari ay si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Bro, ibig sabihin ba niyan, si Lord ba hihiga, tatapakan natin siya yung daan? Hindi po yun yun. So basahin po natin ang salita ng Panginoon sa Juan 14, 1 hanggang 14. So, hindi ko na po kayo patatayuin dahil hindi po mababasa ng mga nasa likod yung slide. So, sabihan niyo na lang po, babasahin ko lang po. Sabi po dito, verse 1, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong, pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? Verse 3, at kapag na ipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Verse 5. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Verse 7. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Verse 9, sabi ng Panginoon, sumagot si Jesus, kay tagal na ninyo akong kasama. Hanggang ngayon, hindi mo pa ako kilala, Felipe. Ang nakakakita sa akin ay nakakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Verse 10, hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo, ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. Verse 13, at anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang lulhatiin ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito'y aking gagawin. Tayo pong lahat ay yumuko, pumikit at dumako po tayo sa presensya ng Panginoon. Yes, Lord God, Panginoon, tunay nga, Panginoon, salamat, Panginoon, sa pagkakataon na kami po ay nandito sa inyong harapan. Pagpalain niyo po ang inyong salita, ang inyong lingkod, Panginoon. Tunay nga, kayo po ang manguna, kayo po ang kumilos, kayo po ang humipo, Panginoon, sa puso at isipan ng bawat isa. Huwag niyo po hahayaan, Panginoon, na merong mga uuwi sa amin na hindi sugatan sa inyong salita. Tulungan niyo po, Panginoon, na
masulit, Panginoon, ang pagkakataon na pinagkaloob niyo po sa amin. Hindi po aksidente, Panginoon, na kami po inyong dinala sa lugar na ito. Pagpalain niyo po, Panginoon, inyong gawain, tunay nga kayo pong mataas, kayo pong madakilang mapapurihan. Ito po ang aming samadalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Ayan, balik po tayo sa verse 1. So kung titignan niyo po dito, last week, ano po ba ang topic natin? Ano po ba topic ni Pastor last week? Sa mga nakakaalala, ano po ba? Ayan. So, ang mga ribulto, tama? Yung mga ukit na imahe ng Panginoon. So, kung titignan niyo po, sa totoo lang po, sino po dito yung lumaking Katoliko? Ayan. So, karamihan po sa atin. Okay. Huwag niyo po muna ibababa. Sige, taas lang po, taas. Sino pa po dito ang meron pa rin ribulto sa bahay? Ayan. Konti na lang. Praise God. Sige, babaan niyo na po. So kung titignan niyo po dito, pag-aaralan po natin, medyo pahapyaw yung patungkol po dyan. Pero focus po muna tayo dito. So sabi po dito sa verse 1, sabi ng Panginoon, huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Ang sabi po dito ni Jesus, nung bumaba po siya sa lupa, kasi hanggang sa time na po ito, ang mga disipulo at yung mga tao sa paligid ni Jesus, nagdududa pa rin sila. Sabi nila, Panginoon, ikaw na ba ang pangako, ang Mesayas na pinadala ng Panginoon para iligtas kami mula sa pagkakabilanggo? Akala po nila, yung sinasabi po dyan ng pagkakabilanggo, yung pagkakaalipin is yung physical. Kasi yung panahon po na yan, yung bayan po ng Israel, sinakop po sila ng Roma. At akala po nila, yung darating po na tagapagligtas, maggagawa po ng mga kawal, magagawa po sila ng army para labanan ng Roma, para palayain sila mula sa mga Romano. Pero hindi po nila alam, yung dumating po si Jesucristo, hindi po pala yung pagkaalipin sa Roma ang tinutukoy ng Panginoon, kundi yung pagkaalipin sa kasalanan. So dito po, minimake sure po ng Panginoon na sinasabi po ng Panginoong Jesus dito sa bawat isa sa atin na nandirito, huwag kang mabagabag. Kung gusto mong sambahin yung Ama na nasa langit, sambahin mo rin ako. Yun ang sabi ni Jesus. Tandaan niyo po, naiintindihan po ba na lahat? At sabi po dito sa verse 2, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi raw siya nagsasabi ng totoo, bakit daw niyang sasabihin na siya'y pupunta doon? Ipaghahanda tayo ng matitirahan at babalik. Meron po akong isang tanong sa inyo. Meron po bang hindi kayang gawin ng Diyos? Lakasan nyo. Meron po bang hindi kayang gawin ng Diyos? Meron. At yun ay magsinungaling. Hindi nagsisinungaling ang Diyos. Sinungaling ba ang Diyos? Pag sinabi niya, gagawin ba niya? Wala na, humina na. Uli, sinungaling ba ang Diyos? Tingin niyo po ba pag may sinabi ang Diyos, tutuparin niya? Tama, tutuparin. Tama po ba? So pag sinabi ng Diyos, ipaghahanda ka niya, ibig sabihin nun ay ipaghahanda ka niya. Minsan po sa totoo lang, na-trick question po ako dyan sa Bible class namin. Sabi talaga ng teacher namin, sige, hindi na magkaklase, hindi na magkiquiz yung makakasagot. Sabi po niya sa amin, meron bang hindi kayang gawin ng Diyos? Siyempre, ako naman, wala. Di ba? Kasi lahat posible sa Panginoon eh. Binasabi niya, meron. Yun ay magsinungaling. At nakakatuwa lang po, kasi sa totoo lang po, doon niyo po makikita na ang Panginoon, hindi po yan yung traditional politician, mga trapo, na pag nangako, hindi naman tinutupad. Tama? Tama? Hindi po yan yung magulang mo, napapangakuan ka ng laruan, hindi ka naman mabibili. Hindi yan yung kapitbahay mo na sinabing hindi ka na ichichismis, pero chinichismis ka pa rin. Naunawaan po ba natin? Hindi yan yung nangutang sa'yo na nangakong magbabayad, pero hindi na nakita. Hindi sa hindi nagbayad, hindi na nakita. Hindi na sabi ko nga, nakakatuwa lang pong isipin na ang Panginoon, pwede niyo po siyang pagkatiwalaan. Kasi hindi po niya kayang magsinungaling. Okay po, patuloy po tayo. Verse 3, sabi po dito, at kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko roon saan ako naroon. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. So sinasabi po dito, kung ikaw ay nananalig sa Panginoong Jesus, dapat alam mo kung saan siya papunta.
Dito po, survey lang po tayo, walang judgment ha. Sino po sa loob ng 1 taon at higit pa na umaattend na po dito ha, kahit pa paano nadagdagan po yung kaalaman nyo patungkol kay Jesus? Sige po, taas po kayo mahiya. Ayan, nakakatuwa. Sino pa po dito yung sa tingin nyo gusto ko pang makilala ang Panginoong Jesus? Ayan, nakakatuwa, mas marami. Sa totoo lang po, sabi po dito po sa verse po na ito, kung naniniwala kayo sa Panginoon, ituturo ng Panginoon sa inyo ang daan. Minsan sa totoo lang po, may mga pagkakataon, tinuturo po sa atin ng Panginoon daan, ayaw naman natin yung paraan. Tama, mali? Sabi ng Panginoon sa iyo, anak, bigyan mo yung kapitbahay mong chismosa ng ulam. Panginoon, ba't ko bibigyan ng ulam yan? Naunawaan natin? Panginoon, ba't ko pagpapalain yan? Sinisiraan nga ako niyan eh. Naunawaan po ba natin? O kaya sabihin sa ng Panginoon, huwag na tayong lumayo sa magkakapatid na lang. Yung kapatid mo, di ba nagkasala sa iyo? Mauna ka mag-sorry kahit hindi ikaw yung may kasalanan. Mabilis gawin? Mabilis bang gawin yan? Hindi naman eh. Tama? Pero sabi nga ng Panginoon, minsan tinuturo na sa atin ng Panginoon pagiging Kristiyano. Sinusunod po ba natin? Hindi naman po, di ba? Kaya patuloy po tayo. Sabi po dito sa verse 5, sabi po dito, sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta o paano namin malaman ang daan. Sabi niya ng Panginoon, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Patuloy po tayo. Verse 7, kung ako'y kilala ninyo, kilala ninyo na rin ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyo nang nakita. Sinabi sa kanya ni Filipo, Panginoon, ipakita niyo po sa amin ang inyong Ama at masisiyahan na po kami. Kung titignan niyo po dito, sa totoo lang po, nakakalungkot lang pong isipin. Kasi dito po sa part po na to, ang mga disciple po ng Panginoon, nakakita na po sila ng mga himala. Nahandyan yung tubig na ginawang alak. Nahandyan yung bulag na nakakita. Nahandyan yung paralisado na nakakilos, nakatalon. Nahandyan yung may ketong na gumaling instant. Pero hanggang ngayon, nagtatanong pa rin sila sa Panginoong Hesus, Panginoon, ipakita niyo po sa amin ang Ama. Naunawaan po ba natin? Kung titignan niyo po dyan, ano sa tingin niyo mararamdaman ng Panginoon? Patuloy po tayo. Ano po sabi susunod na verse? Sabi po dito, sumagot si Jesus, kahit tagalan ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala. Ang nakakakita sa akin ay nakakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Ito lang po yan. Kung i-incorporate po natin yan sa modern times, marami po sa Kristiyano ngayon, ito po simba ng simba, hindi naman sumasamba. Naunawaan niyo ibig sabihin? Nagpupunta sa church, nagpapainit lang pala ng upuan. Nagpupunta sa church kasi may attendance. Nagpupunta sa church kasi, scholar. Nagpupunta sa church kasi sabi ni nanay, ni tatay, higit sa lahat nagpupunta sa church kasi nakakahiya kay pastor. Meron pa po bang ganun dito? Minsan po sa totoo lang nalulungkot ang Panginoon kasi binibigyan po niya tayo ng pagkakataon na makilala siya. Pero pag nahandito tayo, ano nangyari? Sa sobrang kapayapaan na binibigay sa atin ng Panginoon, nakakatulog tayo. Naunawaan po ba natin? Minsan sa totoo lang sabi natin, Panginoon, sana may maintindihan ako sa message mo. Sa sobrang kapayapaan, nakatulog. Ayoko pong pinpoint sa ibang church po yun. Dito, wala akong natutulog dito May natutulog ba dito? Wala! Sabi ko sa inyo, wala dito yun sa ibang church yun. Ngayon kung tinignan po natin, sabi po ng Panginoon dito, nakakalungkot lang po na, ito sino po ba dito yung simula ng umpisa, uma-attend sa church? Sino po dito? Taas po ang kamay. Ayan, consensus tayo. Ayan, nakakatuwa. Marami-rami na rin po sa atin. Sana po ako pinagpe-pray ko po, na sa bawat pag-attend po natin, huwag niyo pong tignan kung ano yung salita para sa katabi niyo. Uy, tay, ikaw yung tinuturo ni pastor. Sabi sa Biblia, ganyan daw. Uy, nay, ikaw yun. Di ba? Minsan sinasabi pa ng magulang, magsimba-simba nga kayo para magbago kayo. Di ba? Pero sa totoo lang, sabi nga buntot mo, hila mo. Minsan,
Busy tayo na baguhin yung pamilya natin. Tayo ba, nababago ba natin sarili natin? Parang ganyan yan eh. Sabi ko nga, yung mga disciple, busy na busy sila sa ministry. Sabi nga ni pastor sa amin, busy kayo sa kingdom. Nakalimutan niyo yung king. Diba? Busy tayo sa church. Pero yung essence or yung pakinabang ng pagdalo sa church, nagaganap ba? May natututunan po ba tayo? Ang sabi po dito, si Jesus ang daan. Hindi po si pastor, hindi po ang mga worship team, hindi po ang magulang ninyo. Kami po hindi po namimilit dito ng sasamba. Sumamba po kayo dahil gusto nyong makilala ang Panginoon. Kasi kung sasamba lang po kayo para sa tanghalian, sabi nga ni pastor, sigurado po magtatae po kayo. Naunawaan niyo po ba? Kasi tandaan niyo po, yung mga pagkain na yan, yung fellowship na to, bonus na lang po yan eh. Ang pinakapinunta po natin dito, yung makilala po natin ang Panginoon. Consensus ulit. Kung kukunin tayo ng Panginoon, sino sure na? Pupunta sa impyerno. Joke. Langit. Sino sure na pupunta sa langit? Sino sure na? Wala pang sure. Ayan, nakakalungkot. Pero tignan po natin kung mabago po natin yan ngayong hapon po na ito. Patuloy po tayo. Sabi po dito, hindi ka ba naniniwala ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang mga gawain. Nakakatuwa lang po na ibig sabihin po ni Jesus dito, kung ikaw ay sugo ng Diyos, mananatili ang Diyos sa iyo. Maraming Christian po ngayon, parang espiya. Hindi mo alam na Kristiyano pala. Nagigets niyo po ba? Parang secret agent. Di ba? Minsan, matapakan mo, todo mura. Pero pagsakay sa kotse, meron nasa likod, Jesus is love. Di ba? Minsan, di ba, nakakadismaya, di ba? Minsan sa mga malalaking church, hindi na ako magbabanggit ng pangalan. Ay, brother, sister, oo. Pagdating sa uwian, nagtutulakan sa escalator. Naunawaan po ba natin? Nagtutulakan sa elevator, mauna lang makalabas. Naunawaan po ba natin? Kaya po tayo nagsamba dito, sa totoo lang po. Kasi ako po, naniniwala po ako, ang Panginoon, siya po ang ulo ng church, tayo po ang galamay. Dapat po, sa bawat pagsimba po natin dito, nagiging isang pamilya po tayo. Isang pamilya na nagmamahalan, isang pamilya na nagkakaunawaan. Baka hanggang ngayon po, yung katabi nyo, hindi nyo pakilala. Kilala nyo sa pangalan. Pero pagka may pinagdadaan ng masama, hindi mo naman napagpe-pray. Hindi mo naman nakakamusta. Pero pag may bagong balita, ay, alam mo ba, si ano, di ba? Buntis! Yung pala kinabag lang. Naunawaan po ba natin? Minsan kabag lang, nagiging buntis eh. Tuloy pag uwi, nabatukan ng nanay, akala buntis. Yung pala kinabag lang. Naunawaan po ba natin? Sa totoo lang po, sabi ng Panginoon po dito, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. Lahat ng sumampalataya sa Panginoon, hindi na po mamamatay. Sabi po sa John 3:16, For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, na kung sino man po ang manimpalataya sa Kanya, ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. So bro, paano ba ibig sabihin nun? Paano ba yung sinasabing maniwala sa Panginoon? Example, sa magulang at sa anak. Sabi ng magulang, anak, mag-aral kang mabuti. Sapagkat pag nag-aral ka ng mabuti, magkakaroon ka ng magandang kinabukasan. Kung naniniwala ka sa magulang mo, susundin mo o hindi? Hindi mo marinig ah. Susundin mo o hindi? Susundin. At ganoon din ang Panginoon. Yung sinasabi niya, na ang naniniwala sa akin, sumusunod sa kanyang salita. Marami po ngayon, sa totoo lang sa churches, mag-pray ka lang ng prayer of acceptance, meron ka ng everlasting life. Hindi po tama yun. Nanalangin ka nga, hindi ka naman nagbago. Anong pakinabang nun? Ano yun? Membership card?
Pag nag-pray ka na, Kristiyano ka na. Naunawaan natin? Kaya po, ito po dito po sa aming paniniwala po, sa pagiging Kristiyano, nung unang panahon po, ang pagbabautismo po, kailangan matanda ka na. Bakit? Kasi kailangan meron ka na pong desisyon mo kung susunod ka sa Panginoon o hindi. Hindi po yan pinipilit. Hindi po yan sinasabi na, ay, nabautismohan na yan ng bata, ligtas na yan. Hindi po yun. Ito example lang. Binautismohan ng bata, Kristiyano yung magulang. Paglaki, hindi nagsisimba, nagsusugal, nagmumura, hindi naniniwala sa Diyos, pumatay ng tao. Nung namatay, sabi sa church, ipanalangin po natin ang kapatid nating si Juan. Si Juan na lang, si Juan. Kasi siya po'y yumao na, siya po ay bininyagan dito nung siya po'y bata. Napunta kaya sa langit yun o hindi? Parang hina. Napunta kaya sa langit o hindi? Hindi. Kasi kahit anong basbas sa'yo, kahit anong pag-pray sa'yo, kahit anong gawing paglubog sa'yo sa kahit anong Coke, Sprite, Holy Water o kung ano pa yan, kung hindi ka sumusunod sa Panginoon, baliwala yan. Correction naman to. Hindi po ang kilos natin o gawa natin ang magliligtas sa atin. Batayan lang po yun kung totoo bang nagbago tayo. Kasi ang totoong nagbabago din ang ugali. Naunawaan natin? Ang isang taong natuto, inuulit ba yung pagkakamali? Diba? Kung kahapon, nakatapak ka na ng tae dun sa lugar na yon, tatapakan mo ulit ngayon? Hindi na. Tama? Kasi nagkamali ka matututo ka At gano'n ang sinasabi ng Panginoon. Wala na yung kahapon. Iba na yung ngayon. Kung naniniwala ka sa akin, baguhin natin. Sa totoo lang, ito po marami sa atin kaya hindi po nagpapatuloy sa Kristiyano. Bakit? Panginoon, magbabago na po ako. Mali. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Sabihin mo, Panginoon, baguhin niyo po ako. Kasi kung hindi mo kasama ang Panginoon, useless yan. Baka ngayon, nagsisimba-simba ka kasi may kailangan ka. Nung binigay na ng Panginoon, hindi ka na nagsimba, ano nangyari? Napariwara ka na. Tapos, nung napariwara ka na, ito po sabi ko sa Panginoon dati, Panginoon, bigyan niyo nga po ako ng trabaho. Binigyan po ako ng Panginoon ng trabaho sa OJT ko. Nung nag-OJT po ako, kinalimutan ko, Panginoon. Alam niyo po ba nangyari sa trabaho ko? Nahirapan ako, nagkawindang-windang ako. Alam niyo po sabi ng Panginoon sa akin, ako nagbigay sa'yo ng trabaho. Siyempre ako din magtuturo sa'yo kung paano gagawin mo. Ba't iniwan mo ko? Marami po sa atin ganyan Panginoon, bigyan niyo nga po ako ng bahay, bigyan niyo nga po ako ng pera, bigyan niyo nga po. Marami tayong kinakailangan sa buhay. Tama po ba mali? Tama? Tama? Pero pag binigay na ng Panginoon, naaalala pa po ba natin ang Panginoon? Sa totoo lang, kaya din tayo, sinasabi natin, bro, bakit ang hirap ng buhay? Sasagutin ko po kasi kung masaya ang buhay, maaalala mo ba si Lord? Kung puro saya ang buhay, maaalala mo kaya ang Panginoon? Kaya minsan mas gusto ng Panginoon, dinidikdik tayo Kasi pag dinidikdik tayo, naaalala natin lumuhod. Huwag tayong luluhod kung kailan huli na. Pwede naman umpisa pa lang, lumuluhod ka na Di ba? Ba't kinakailangan mong nandun ka na sa talagang wala ng turning point? Doon talaga sa dead end na. Bago tayo pumunta sa Panginoon. Di ba? Sinasabi natin palagi sa Panginoon, Panginoon, natutulog ka ba? Hindi mo naman ako naririnig sabihin sa'yo ng Panginoon, buti pa ngayon na iniisnag kita, sinusuyo mo ko pagka binigay ko ng hiling mo, susuyuin mo pa ba ako? Di ba maraming ganyan sa mag-boyfriend, girlfriend? Minsan pagka may butas na mahanap yung isa gagamitin yun. Hindi, suyuin mo muna ako. Di ba? Bigyan ligawan mo ako Di ba? Bigyan mo ako regalo. Tuntua naman yung isa. Hindi pa tatawarin yung isa hanggat hindi nasusuyon talagang mabuting mabuti.
At sabi ng Panginoon sa atin, kung sa ganyang pamamaraan, lalapit ka sa akin, wala akong magagawa, didikdikin kita ng didikdikin. Kasi tuwing dinidikdik kita, tsaka ka lang sumasampalataya sa akin. Naunawaan niyo po ba? Kaya nga sa totoo lang po, sabi ko sa Panginoon, tulungan niyo nga po. Ito, personal struggle ko po bilang kahit na matagal ng Kristiyano. Pag masaya po ako, pinagpapala po kami, normal po, nakakalimutan ko po rin talaga ang Panginoon. Baka sinasabi niyo, grabe naman si Bro Russell. Kung makapag-preach, kala mo siya na lang ang tama. Hindi po. Kaya ko po sinishare ito sa inyo kasi personal experience ko po na pinagpala po ang pamilya namin, nakalimutan ko po ang Panginoon. Pero ngayon po, na mahina ang negosyo, nandyan, nagfa-fasting, nandyan na, nagka-quiet time, may morning devotion pa. Anong tuloy sabi ng Panginoon? Parang mas masarap mahirap ka na lang. Di ba? Minsan, tignan natin, di ba? Tama po ba? Minsan ang magulang, bakit palaging galit sa anak? Kasi pagkagalit tayo, doon lang naman tayo sinusunod. Tama? At ganun ang Panginoon eh. Hindi ko sinasabing ganun ang Panginoon na nagagalit ha. Pero ganun ang Panginoon in a way na kaya tayo binibigyan ng pagsubok kasi yun lang ang paraan para lumapit tayo sa Kanya eh. Kasi pag masaya tayo, kinakalimutan natin siya. At ang sabi ng Panginoon, pag naniwala ka sa Kanya, mananatili ang Diyos sa iyo sa hirap at ginhawa. Sa saya at lungkot. Papayag ba kayo na puro masayang bagay lang ang kukunin niyo sa Panginoon? Siyempre hindi. Hubad tayong dinala sa mundong ito. Hubad din tayong aalis sa mundong ito. Ni singkong duling, wala tayong dadaling. Kundi, ang tatanong sa'yo ng Panginoon, kilala mo ba ako? Baka sabihin mo, Panginoon, kilala kita. Anong ginawa mo? Sinunod mo ba ako? Ay, Panginoon, akala ko kasi 17 years old pa lang ako, akala ko marami pa akong oras. Diyan tayo nagkakamali. Hindi po natin alam kung kailan po tayo kukunin. Huwag niyo pong maliitin yung edad niyo, lalo na po sa mga senior. Baka sinasabi niyo, ay nako, matanda na ako, baka hindi na ako gamitin ng Panginoon. Baliktad po. Dapat ngayon po, na tag-ani, dapat ngayon po tayo nag-i-inspire na, paano ako gagamitin ng Panginoon? Paano kikilos ang Panginoon sa akin? Minsan, ang hinahanap lang sa atin, ito lang ha, pwedeng ang ministry sa atin dito sa church, yung kamayan mo lang, linggo-linggo, welcome po sa church. Di ba napakasimpleng gawain? Pero, nakakalakas ng damdamin. Tama po ba? Sabi nga ni Pastor, libreng umiti. Ngitian nyo nga po yung katabi nyo. Maliban na lang sa tulog. Ay hindi, sa ibang church pala yan, mali. Sige nga, ngitian nyo sa katabi nyo. Maganda pa rin ba o tulog na? Sige nga. Wala na, tulog na. Kung titignan nyo po, sa totoo lang po, ang Panginoon gusto po tayo palagi nasa piling niya. Kaya palaging mahigpit ang Panginoon sa atin kasi pag nagluwag siya, lumalayo tayo eh. Patuloy po tayo. Sabi po dito sa verse 11, maniwala kayo sa akin, ako na nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw niyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Makatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito sapagkat babalik na ako sa Ama. Tingnan po natin ito sa salita na ito. Ang naniniwala kay Jesus, kayang gawin yung ginagawa niya at higit pa. Ano po ba yun? Yun ba yung bumuhay ng patay? Yun po ba yung magpagaling ng bulag? Hindi po. Ang sinasabi po ng Panginoon dyan, start small. Umibig ka lang sa pamilya mo muna. Naunawaan po ba natin? Baka mamaya, simba tayo ng simba, pero yung trato natin sa kapatid natin, magulang natin, tsuhin natin, tsahin natin, hindi pa rin nagbabago. Naunawaan po ba natin? Sabi ng Panginoon, ang Kristiyano na tunay, nananatili ang Diyos sa Kanya. Hindi lang pagdating sa church. Ang pagiging Kristiyano po, hindi pagdating dyan sa gate, hinuhubad nyo na, okay, tapos na pagiging Kristiyano ko. Hindi po ganun yun. Pagka pumunta po tayo sa bahay, Kristiyano pa rin tayo. Pag nasa paaralan, Kristiyano pa rin. Pag nasa barangay, Kristiyano pa rin. Kahit saan ka magpunta,
ang Kristiyano ay Kristiyano. Naunawaan po ba natin? Kasi ang Kristiyano po, isa po yung katangian ng tao na hindi pwedeng kunin sa'yo o ninuman. Sabi ng Panginoon, di ba, huwag tayo mag-iipon ng kayamanan dito sa lupa. Pagkat sa lupa, mayroong mga kalawang na sumisira. Mag-ipon tayo ng mga bagay na makalangit kung saan hindi po mananakaw sa atin. At yun yung mga prinsipyo, mga pananaw, mga paniniwala na itinuturo sa atin ng Panginoong Jesus. Kasi sa totoo lang po, nung panahon po na yan, baluktot po. Ginawa po ng mga Pariseo, mga nagtuturo, binaluktot po nila yung salita ng Panginoon para po lang umayon sa kanila. Oh, magsabi kayo sa amin ng ganyan, magsabi kayo sa akin ng gano'n. Ito lang po hindi po sa paninira sa ibang relihiyon. May nakita po ba kayo dyan? Na pag nagkasala kayo, sabihin nyo sa leader nyo. Mangumpisal kayo sa leader nyo. Mangumpisal kayo sa pastor nyo. Pag hindi kayo nangumpisal, hindi kayo patatawarin. May nakasulat ba sa Biblia? Sabi ng Panginoon, ako ang daan. Ako ang katotohanan. Ako ang buhay. Hindi nyo kailangan pumunta po sa mga leaders, kay pastor o kahit kanino man, para lang po magsisi sa kasalanan nyo. Rumekta kayo sa Panginoon. For example, ito, meron kayong anak. Meron kayong anak. 4 yung anak nyo. Gusto nyo po ba kung mahal nyo yung bunso nyong anak, pag may kailangan siya, dadaan mo na kay panganay bago dumaan sa inyo? Di ba hindi? Rumekta ka sa akin. At yun din ang sinasabi ng Panginoon. Kasi yung pagmamahal po niya sa bawat isa sa atin, higit pa sa pagmamahal sa'yo ng magulang mo, ng asawa mo. Kaya kung ganyan tayo kamahal ng Panginoon, gusto ba niya may middleman? Sige, kayo mag-isip. Gusto ba niya may kalagin na, bro, kasi makasalanan ako Siyempre, pagka may kasalanan ka, hindi diringgin ng Panginoon yung panalangin mo. Nagkakamali po kayo. Sabi ng Panginoong Hesus, siya po'y naparito, ang doktor ay naparito para sa may sakit. Hindi po para sa mga banal. Kaya kung kayo po magsisisi, tingin niyo po ba, hindi kayo papansin ng Panginoon? Di ba po? Patuloy po tayo. Sabi po dito sa verse 13, at anumang hiling ninyo sa pangalan ko, ay gagawin ko upang lalatiin ang Ama sa pamamagitan ng anak. Kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Correction po. Bro, sabi dyan sa verse na yan, kahit ano daw na hilingin ko, dali, hiling tayo kay Lord, bibigay niya. Mali po kayo. Ang sabi po dito, bago po sabihin yung verse po na yan, ang sabi, manalig, maniwala sa Diyos. Kung naniniwala tayo sa Diyos, hihiling po ba tayo ng mga walang kakwenta-kwentang bagay? Naunawaan nyo? Ito lang, kilala mo magulang mo. Kunyari, tayo, lahat naman po tayo, di ba, naging anak minsan. Magpapaalam ka ba ng isang bagay sa magulang mo na alam mong papaluin ka? Naunawaan nyo po ba ako? Di ba? Para po dun sa mga, mga bagets, mga lola, lolo. Di ba noong unang panahon, napakahigpit. Paano kung sinabi niyo po sa magulang niyo noon, Nay, tay, magtatanan na po ako. Ano kayong matatanggap din niyo? Naunawaan niyo po ba? At ganoon din po sa Panginoon. Kung totoong anak kayo ng Diyos, hihingi po ba kayo ng hindi naman naaayon sa kanyang kalooban? Panginoon, pengi po ako ng sports car. Kaso nga lang, wala ka namang paradahan. Ba't ka bibigyan ng Panginoon? Panginoon, pengi po ako ng mansyon, ng malaking lupain. Kaso nga lang, wala ka namang pambayad ng amilyar. Bibigyan ka kaya ng Panginoon? Naunawaan po ba natin? Panginoon, bigyan niyo po ako ng negosyo para mapaunlad. Kaso hindi mo naman alam kung paano magpatakbo ng negosyo. Bibigyan ka kaya ng Panginoon? Ito po, sabi ko po, nung kami po nag-uumpisa pa lang sa Marilao, may apartment po kami. Nag-uumpisa pa lang po kami sa apartment, at yung apartment po, since siyempre nag-uumpisa ka pa lang, hindi mo alam kung paano patakbuhin. Sabi ko po sa church, papray po kami kasi yung apartment po, oo, kumikita kami, pero hindi po na nagiging blessing sa amin. Nagiging curse na. Sa totoo lang po, alam niyo po, pinag-pray ko po yung Panginoon, itong apartment na to, bigay niyo po sa amin to. Huwag po maging curse to sa amin.
na nag-aaway kami, nag-iintindi kami, hindi kami makatulog, sira yung tubig, sira yung kuryente, may sira sa ganito. Alam niyo po, pinag-pray po namin, ngayon blessing sa amin. At yung apartment po namin, mula sa 9 na pinto, ngayon po, nadagdagan pa ng 15 pa pong pinto. Yan ang pagpapala ng Panginoon. Tatandaan niyo po, hindi lahat ng dumadating sa inyong magandang bagay ay blessing. Minsan, test po yan. Pag tinesting ka, hindi mo nagampanan o hindi mo nagawa ng maayos, tingin mo, hahayaan ba ng Panginoon na hawak mo yan? Wala nang sumagot. Hahayaan ba ng Panginoon na hawak mo yan? Hindi. Ngayon sabihin niyo sa akin, bro, bakit hindi dinidinggin ni Lord ang panalangin ko? Alam niyo na sagot, kailangan ko pa ba sagutin? Diba? Kasi may kulang pa sa atin. Kaya hindi tayo tinatanggal sa sitwasyon natin kasi hindi pa rin tayo nagbabago. Ilagay mo na lang sa karne yan. Diba ang karne binababad para lumasa? Ang karne ba, hinahango mo ba yan pagka hindi pa malasa? Diba hindi? Hindi ko tatanggalin yan hanggat hindi nagbabago yan. Tama, mali? At ganun din tayo. Minsan sinasabi ng Panginoon, bakit kita tatanggalin sa sitwasyon mo? Hanggang ngayon hindi ka pa rin pasensyoso. Hanggang ngayon, maramot ka pa rin. Hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa rin. Hanggang ngayon, bastos ka pa rin. Naunawaan po ba natin? Tapos sinasabi natin, Panginoon, hindi mo ba ako naririnig? Sabihin sa'yo ng Panginoon, anak, hindi mo ba nakikita yung sarili mo? Pag binigyan kita ng binigyan ng pagpapala, ito lang po, may kakilala po ako dito sa church. Nagmadali! Kung ano-ano ang binili! Ayun. Hindi ko na kailangan tapusin yung storya. Nagets yun na po ba? Hindi po natin kailangan magmadali. Hindi po natin kailangan maatat. Pagkat binibigay ng Panginoon ang karapat-dapat sa tamang panahon. Huwag niyo pong minamadali ang Panginoon. Tanga ba ang Panginoon? Masama ba ang Panginoon? Diba? Bingi ba Panginoon? Bulag ba Panginoon? Manhid ba Panginoon? Ngayon yung sabihin, ba't hindi kayo pinapansin ng Panginoon? Hindi sa hindi kayo pinapansin. Ito palagi ko pong example Sa exam madaldal ba teacher? Madaldal ba teacher pag exam? Hindi, tahimik, nagmamasid. Ganun din tayo. Pag tinetest tayo ng Panginoon, tahimik ang Panginoon. Bakit? Tinitignan niya, ano ba karakter natin? Nagbago na ba tayo? O bagu-baguhan lang? Tama? Panginoon, hallelujah! Pagdating sa bahay, dabog ng pinto, basag ng pinggan. Naunawaan po ba natin? Hindi pa tayo handa sa mga blessing na dapat para sa atin. Gustong-gusto ng Panginoon magpala sa iyo at sa akin. Ang problema, hindi pa po tayo handa. Patuloy po tayo. Sabi po dito, next slide, sa mga taga-Korinto 5:17, kaya kung nakipag-isa ka kay Kristo, ang isang tao ay isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Marami po sa atin dito, huwag na po kayo magtaas ng kamay. Di ba sabi niyo po, takot tayong magbago ng mga kinagawian natin. Tama? Yung iba sa atin, yung mga may rebuto, natatakot tayong sunugin. Kasi bakit? Lumaki na kasi akong merong ganyan Di ba? Wala namang masama. Wala naman nangyaring masama sa akin. Pero ano po sabi ng Panginoon dito? Siya ay bagong nilalang. Wala na ang alin? Dati niyang pagkatao. Ibig sabihin pala, pag binago ka ng Diyos, natural na magbago ka. Huwag kang mabagabag. Sabi niyo kanina, di ba, verse 1, huwag kayong mabagabag. Di ba? Kung kayo'y nasa akin, ako'y nasa inyo. At kung magbabago kayo, kung ano man ang pagbabago nyo sa buhay nyo, oo, at first, hindi kayo komportable, pero bukas makalawa, makikita nyo, hallelujah, kaya pala ginawa ng Panginoon nyo. Naunawaan po ba natin? Amen? Amen. Patuloy po tayo. Sabi pa po dito sa 1:8-31-32. Sabi po dito, sinabi naman ni Jesus sa Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo ngay
ko. Sino daw yung mga tunay na alagad? Yung mga susunod sa kanyang turo. At sabi po dito, makikilala nyo ang katotohanan na si Jesus. At ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Minsan po marami tayong mga nakaraan natin. Pastor, ayoko pong sunugin yan kasi parte na po ng buhay ko yan. Ano sabi sa verse kanina? Wala na yung pagkatao. Ang katotohanan ang magpapalaya sa iyo. Kasi hanggang ngayon, nabibihag ka pa rin ng paniniwala mo dati. Normal po yan. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayong mabagabag. Pagkat lahat ng naniniwala sa akin ay nagbabago. Normal na magbago pag naniwala sa Panginoon. Patuloy po tayo, sabi pa po dito sa 1:20-29. Ito po, bago nyo po basahin yan, meron pong storya nung pinako po ang Panginoong Yesus sa krus. Ano po yun? Hindi po siya nagpakita sa disipulo niya. Nabuhay siyang muli at sa isang pagpupulong, lumitaw po ang Panginoon. Pero sa pagpupulong ng mga disipulo niya, meron pong isang nagngangalang Thomas. Wala po siya dun sa pagpupulong. Kaya nangyari, nung nagpakita ang Panginoon, na wala ang Panginoon, sinabi ng mga ibang disipulo, "Uy Thomas, nakita namin ang Panginoong Hesus, nabuhay muli." Sabi naman ni Thomas, "Ay, hindi ako maniniwala, maliban na lang mahawakan ko yung butas sa kamay niya, tsaka yung sa tagiliran niyang ng sinibat sa kanya." Alam niyo po ang nangyari, nagpakita po ang Panginoong Hesus sa kanya. At alam niyo po ba sabi ng Panginoong Hesus? Sinabi sa kanya ni Hesus, "Naniniwala ka ba na dahil nakita mo na ako?" Pinagpala silang hindi nakakakita, gayon may naniniwala. Ito po, ano pong relevance niyan sa ating mga rebulto? Ako po, nag-aral po ko sa Catholic school. Ang sabi po nila, hindi naman po namin sinasamba yung mga rebulto na yan. Mga instrumento lang po yan or medium para, kumbaga, meron kaming nahahawakan, kumbaga, mas lalong lumalakas ang pananampalataya namin. Hindi ko na po kailangan magsalita ng tapos. Ang sabi po dito, si Jesus na po nagsabi niya na, pinagpala silang hindi nakakakita, ngunit naniniwala. Kaya hindi natin kailangan yung mga imahe-imahe na yan. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon, yung pananampalataya natin sa Kanya, hindi nakabase sa pisikal o kahit na anumang bagay sa mundong ito. Ibig sabihin ba, pag nawala yung mga rebulto na yan, o yung mga cross, o kung ano man yan, hawak-hawak ninyo, o kaya yung mga lucky coin, ibig sabihin ba yan, wala ng Diyos? Ibig sabihin yan ba, magugunaw na ang mundo? Ang sabi ng Panginoon dyan, pinagpala ang mga naniniwala, pero hindi nakakakita. Diyan sinabi ng Panginoon na, pag naniwala kayo sa akin, hindi kailangan na may hinihimas-himas. Hindi kinakailangan na may iniikot-ikot. Hindi kinakailangan ng mga bagay na talagang, ito lang minsan nga, sabi ko nga pag may prosesyon, lahat ng tuwalya, nakipunas na, nakipunas. Paano kung hindi nagsipilyo yung isang mama? Punas. Ay, ikaw ang kasunod. Bango. Tama? Di ba? O kaya, di ba, nagtutulakan, pawis na pawis, punas-punas. Hages, punas doon ngayon sa imahe. Ikaw naman, ako sunod. Pawis niya, pawis mo na rin. Tama? Nagsama-sama na. Di ba? Tapos sasabihin natin, hindi kasi pag pinunasan daw, nakakagaling daw yan. Baka mamaya kung ano pang microbium makuha mo dyan Ilan ba pumunas dyan bago ikaw? Naunawaan po ba natin? COVID nga hininga na lang naman hininga, hindi mo, ang layo-layo takot na takot Pero pagdating sa ganun, punas mo, punas ko. Di ba? Pawis mo, pawis ko. Naunawaan natin, hindi yun ang magpapagaling sa inyo. Hindi yun ang magpapalaya sa inyo. Hindi yun ang magbibigay sa inyo ng buhay. Ang magbibigay sa inyo ng buhay, yung palayain kayo ng Panginoong Hesus mula sa mga nakagisnan nyong hindi naman dapat. Tama mali? Tama mali? Sinasabi ng Panginoon, ito na daan, ito na shortcut, huwag ka nang umikot. Di ba? Pero gusto natin, buong buhay ko umiikot ako Tama?
Sabi ng Panginoon, wag na. Dito na, diretso. Tama? Kaya sa atin po, ito, patuloy po tayo. Ayan, sabi po dito. Sumagot siya, dahil sa maliit ninyong pananampalataya, tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalatayan sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Ano yung sinasabi po dyan? Hindi sinasabi ng Panginoon dyan na maging maliit lang ang pananampalataya nyo. Ang sinasabi ng Panginoon dyan, no matter what the size of your faith, kahit anong sukat ng iyong pananampalataya, pero kung totoo yan, kikilos ang Panginoon. Kikilos ang Panginoon hindi dahil sa pananampalataya mo, kikilos ang Panginoon dahil siya ay Diyos. Amen po ba? Amen. Kikilos siya kahit napakaliit ng pananampalataya mo. Ang problema, ni maliit ng pananampalataya, wala. Naunawaan po ba natin? Hindi tayo naniniwala eh. Hanggang ngayon, di ba, hindi pa rin tayo alam. Hindi nga natin alam kung maliligtas tayo o hindi. Pero gusto kong sabihin po sa inyo sa umagang ito, i-make sure nyo na bago kayo umalis ng gate na yan, susunod ba ako sa Panginoon o hindi? Maging seryoso po tayo. Buntot nyo, hila nyo. Hindi ito para sa akin, hindi para kay pastor, hindi para sa kung sino man. Para sa inyo po yan. Huwag nyo tignan yung mga anak nyo, huwag nyo tignan yung mga asawa nyo, huwag nyo tignan yung kapitbahay nyo, tsuhin nyo, tsahin nyo, magulang nyo. Tignan nyo sarili nyo. Handa na ba akong sumunod sa Panginoon? Pinasusunod ba ako ng Panginoon? Kasi minsan, ang tagal na ng Panginoon kumakatok sa puso nyo, hindi nyo pa rin pinabubuksan. Kaya hanggang ngayon, hindi nyo pa rin sigurado kung ligtas kayo. Naunawaan po ba natin? Sabi ng Panginoon, hindi ko kinakailangan ng malaking pananampalataya. Basta maliit yan, kikilos ang Panginoon. So, sana po, may natutunan po ang bawat isa. Sana po, yung mga natutulog. Ay, hindi, sa ibang church pala yun. Walang natulog dito ngayon, di ba? Oo, nakita ko, walang natulog dito. Attentive lahat yun. Sana po, sa bawat linggo, ito po, serious na po tayo. Sana po, sa bawat linggo, i-challenge nyo po yung sarili nyo. Huwag nyo i-challenge yung katabi nyo, anak nyo, asawa nyo, kung sino po. I-challenge yung sarili nyo. Lord, after 1 month, sana po, meron kayong baguhin sa ugali ko. Sa loob lang ng 1 buwan, Panginoon, sana po sa pagkatapos sa 1 buwan, meron po namang magbago sa akin para makita ko na kumikilos po talaga kayo sa buhay ko. Amen po ba? Amen, Amen po ba? Amen. Ayan, palakpakan po natin ating Panginoon sa kanya lang pong papuri, pasasalamat at pagsamba.